And this will also be used as a guide for us kung kailangan ba natin tanggalin, bawasan, wag bigyan or dagdagan itong mga ahensya ng gobyerno pagkatapos po natin makita at mapag-aralan ng mabuti ang paggamit nila in the previous years of their intelligence and confidential funds. Nagpulong sa isang executive session ang Oversight Committee on Confidential and Intelligence Funds o CIF ng Senado. Layo nitong silipin kung paano ginamit at saan ginastos ang mga hininging pondo ng mga ahensya ng gobyerno mula 2022 hanggang 2023. Ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, nagsumite na ng detalyadong reports ang nasa 27 kagawaran na mayroong CIF at pag-aaralan lahat ito. Ipatatawag din anya ang mga opisyal ng pamahalaan kung kinakailangan para magpaliwanag. Ito anya ang magiging basehan kung dapat pang bigyan o di naman kaya tapesan ng CIF ang mga ahensya ng gobyerno. Banat ng tao namin sa atin ngayon, sa gobyerno. Bakit naman napakalit ng intelligence funds nga ng itong intelligence agencies and dadagdagan pa yung mga civilian agencies na hindi naman tama. So, we're doing that part of the review that we'll be doing. Ayon kay Senate President Zubiri, nasilip na nila ang mga isinumiting report ng Office of the President at Office of the Vice President, pero tumanggi ng idetalye ng Senate Leader ang mga napag-usapan sa pulong at nilalaman ng mga report alinsunod anya sa confidentiality rules at dahil may kinalaman din ng CIF sa kaligtasan ng publiko at seguridad ng bansa. Isa anya sa mga tinitingnan na paglalaanan ng mga matatapyas na pondo ang pagtatatag ng Cybersecurity Division ng Armed Forces of the Philippines. Susuportahan din anyang itaas ang intelligence funds ng Philippine Coast Guard sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, ang National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency. Binubuo ang komite ng 4 na majority senators at si Senator Aquilino Coco Pimentel bilang kinatawan ng minorya, ngunit maaari pa rin anyang dumalo ang iba pang senador. Samantala, suportado naman ng ilang senador na mataasan ng confidential funds ng Commission on Human Rights o CHR. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni CHR Executive Director Jacqueline De Guia na nasa 1 milyong piso lamang ang confidential funds nila ngayong taon at panukala para sa 2024. Ngunit punto ni Senator Raffy Tulfo, kulang na kulang ito para sa ginagawang investigasyon ng CHR sa mga pang-aabuso. May mga agencies sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabangkit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-aabuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sana po kung maibalik man lang po sa 5M, malaking bagay po iyan. 1.9 billion pesos ang panukalang pondo ng CHR pero halos kalahati lamang nito o 976 million pesos ang naaprubahan ng Department of Budget and Management. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.